eye portrait para sa misis ni client. Pero bago yan, mapagpalang araw muna sa inyong lahat. Simulan natin sa stencil. Dapat sa stencil pa lang, siguraduhin na natin na nasa tamang pwesto bago natin simulan yung tattoo na gagawin natin. Kung nagkamali ka sa unang pagkakalapat, pwede naman natin burahin tapos ulitin na lang uli natin para maiayos natin yung tamang pwesto. So yun, simulan natin sa mga detalye. Ang gamit kong size ng needle dito ay 5RL para sa mga detalye. Dito naman sa buhok niya, ang gamit kong size ng needle 9 Magnum. Pwede kayong gumamit ng mas malaking size. Depende pa rin yan sa size na ginagawa nyo. Pero dito dahil kapiraso lang naman yung gagawin natin buhok dito, okay na sa akin yung 9 Magnum. Sa kulay naman, solid black yung inuna natin. Tapos nagkombinasyon tayo dito ng brown sienna. So yung itsura ng brown sienna, ganyan yun. Para mamula-mula siya na may pagka-brown. Tapos ang hagod ko, ganun lang. Para ako nagdilinya pero shader yung gamit ko. So para makuha natin yung parang hibla-hibla ng mga buhok. Dito naman sa pinaka-frame ng eyeglasses niya, una 5RL yung pinandetalye natin. Tapos ito naman pinang-shade ko, 11RS. 11RS ginamit ko kasi siya rin yung nakikita kong tamang size para dun sa space na nasa loob nung nilinyahan ko na frame ng eyeglasses. So sakto-sakto lang siya. Mas madali kong magagawa yung pag-shade na yon kasi halos saktuhan lang talaga. Sobra yung kapal nung space na sinishade ko para sa 11RS pero tamang-tama yon para nakakagalaw ng maayos yung 11RS na pinang-shade ko. Dito sa kilay, 3RL kasi kailangan medyo manipis talaga. Tapos ganyan lang, tiyagaan lang. Linya-linyahan mo lang, tapos mamaya dadayain mo ng konti sa pag-shade. Kagaya ng ginagawa natin dito sa pinakamata niya. Kanina, nilinyahan ko rin siya gamit yung 5RL. Pwede rin kayong gumamit ng 3RL kasi sisigundahan nyo naman yan ng shader. Kasi matigas yung dating kapag liner lang yung ginamit natin sa paggawa ng mata. So kung sanay naman kayo sa liner ang ginagamit sa paggawa ng mga detail o kagaya nito ng mga mata, pwede nyo namang gawin yun. Pero kasi ako, pag gumagawa ng mga ganito o kaya ng mga portrait, talagang sinisigundahan ko uli ng Magnum. Depende sa size na ginagawa ko. Pero dito 9 Magnum yung ginamit ko para mapalambot ko yung pagiging matigas niya kanina nung liner pa lang yung pinandidetalye ko. Tapos yan, syempre mag-highlight na ako kasi gusto ko tinatapos na kaagad yung kalahating side para magpo-focus na lang ako dun sa kalahating side na lang. So sa pag-shade naman ng mukha, ang gamit ko size ng needle dyan, 15 Curve Magnum. Kung gusto niyo ng mga smooth na hagod, Curve Magnum yung gamitin nyo. Kahit anong size yan, kung ano yung sa tingin nyo yung sasakto dun sa ginagawa nyong design, tapos gusto nyo malambutan lang, Curve Magnum ang suggest ko. Pwede naman kayo gumamit ng Magnum, pero talagang ingat lang kasi baka mapadiin, magkakaroon siya ng parang mga kamot-kamot. Hindi kagaya ng Curve Magnum, kahit medyo mapadiin ng konti, hindi kaagad siya masyadong pumapasok. Siguro pumapasok lang siya ng mga 30 to 40% kapag humagod ka ng Curve Magnum. So kung nakukulangan ka sa hinagod mong kulay, pwede mo siyang haguran uli. Basta alalay lang sa diin, para hindi na-stress yung balat, hindi nabubugbog, hindi kayo ma-overwork. Kung sa tingin nyo kulang lang naman yung pagkakahagod nyo ng kulay sa loob. Kung baga, halimbawa, sa tingin nyo hindi nyo nasiksik yung pagkakakulay, pwede nyo po siyang padaanan uli gamit yung Curve Magnum na smooth lang yung magiging resulta. Yung mga kulay na ginamit natin dyan, gumamit tayo ng dark brown, brown sienna dun sa buhok. Tapos dun sa mukha niya, ganun din, dark brown, medium brown, dark flesh tone, medium skin tone, light skin tone, tsaka light flesh tone. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe ng Marikina City at ito po ang aking tattoo tutorial video.